At tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Matindi ang alingaw-ngaw ng ingay ngayon, lalo na sa social media, sapagkat masisigla na naman na ang may hilig sa prophecies. Napakasisigla na naman na may hilig sa eschatology at dispensationalism na hindi maayos. Lalo na dahil sa kasalukuyang gumaganang Israel-Iran war at narito na naman ang mga nagkiklaim ng mga magaganap na mga propesiya ng salita ng Panginoon. At maraming sinasabi, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. And with that, I say amen. And guess what? Nung panahon pa man din nila Apostol Pablo, sinasabi na nila na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero isang bagay ang sigurado, mas malapit na ngayon yun kaysa noon. Hindi pwedeng pumalya ang pangako ng ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. Pero sadly, sa maraming mga maiingay ngayon na nagsasabing malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang iba ay nagsasabing ibenta nyo na ang inyong mga ari-arian. Pero guess what? Yung pastor ang hindi nagbebenta ng kanyang ari-arian. Pero kinakabig niya lang patungo sa kanya. Mas maging tapat ka sa church, maglingkod ka na kay Lord. At ang ibig sabihin ng iba doon ay maglingkod ka sa pastor. Ang iba ay nanonood na ng mga how-to, DIY, ng paggawa ng iyong sariling bunker. At maghuhukay na, nagsisimulang gumawa ng mga bahay sa ilalim ng lupa para anumang kaguluhan ang dumating. Merong mga ilan na talagang hype na naman ang 666 at lahat daw na naturukan ng mga panlaban sa COVID ay meron ng microchip. So on and so forth. Well, anuman ang ating eschatological belief, ang mga konserbatibong Kristiyano ay nagkakaisa na totoong babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Walang may alam kung kailan ito, pero ang tanong na dapat mas concerned tayo ay paano tayo dapat mamumuhay. Papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mas malapit ito kaysa noon. Mas malapit ito kaysa sa kahapon. Dapat ba na busin natin yung ating oras sa paghukay at paggawa ng mga underground houses or bunkers? Dapat ba na ubusin natin ito sa maraming mga bagay na kinakabaliwan ng iba? Paano tayo mabubuhay bilang mga mananampalataya? At dito ho sa ating binasa sa Romans chapter 13, sa kanyang sulat sa mga Kristiyano, sa mga taga Roma, at ganoon din instruction sa atin bilang mga mananampalataya 2,000 years after ay naghihintay tayo sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo, at dito mapapaalalahanan tayo kung paano tayo dapat mamuhay. So ito ho ang mensahe ngayong umaga. Believers should always live in the sense of the imminency or urgency of Christ's return, and this should push us for a more serious and robust life of sanctification. Ang mga mananampalataya ay dapat laging mamuhay sa diwa na anumang oras ay pwedeng magbalik ang ating Panginoong Hesukristo, at ito ay dapat magtulak sa atin para sa isang mas seryoso at buhay o matatag na buhay ng pagpapakabanal. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming patuloy na pinupuri, pinapasalamatan ka sa iyong biyaya. At Lord Diyos, salamat sapagkat tapat ang iyong salita. Tapat ang iyong pangako na nangako nung una pa man din na darating ang iyong bugtong na anak upang magligtas. At Lord, tapat din ang iyong pangako na siyang dumating, namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit, ay nagsabing siya'y muling babalik. At nawa, Panginoon, ang aming panalangin ay tulungan mo kami, turuan mo kami, O Diyos,
kung paano kami dapat mamuhay ngayon bilang mga mananampalataya na naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo kami, pagpalain mo kami, O Diyos, kung may kasalanan, i-expose mo at nawa, O Diyos, ay magdalin mo kami sa pagsisisi. At lalo't higit, kung meron mang naririto na wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo, ikaw po nawa ang mahabag at magligtas. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, gusto ko lang hong ipaalaala dahil matagal ho tayo nagkaroon ng break sa ating pag-aaral sa Book of Romans at sa providensya at biyaya ng Panginoon na itutuloy-tuloy na ho natin ito in the foreseeable future. Romans chapter 1 hanggang chapter 11, pinag-aralan natin at tinignan natin ang dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 3, pinakita ni Apostol Pablo kung bakit natin kailangan ng kaligtasan. Lahat tayo, Hudyo man o Hentil, relihiyoso man o hindi, ay guilty sa harapan ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. And then mula sa chapter 3 verse 21, inihayag ni Apostol Pablo ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At pagdating sa chapter 4, inulit-ulit ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At nagbigay siya ng halimbawa, si Abraham, justified by faith. Si David, justified by faith. At tayo rin naman sa mga mananampalataya sa bagong tipan are justified by faith. Walang pagkakaiba sapagkat lahat ay makasalanan. Walang ibang paraan ng kaligtasan, never na naging by works at never magiging by works ang kaligtasan sapagkat kung by works ay walang maliligtas. God has worked out His salvation plan sa pamamagitan ni Kristo. At nakita natin na we were saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At nakita rin natin sa Romans chapter 7 na lahat ng naligtas ay nakikipaglaban pa rin sa kasalanang nakatahan sa atin. Pero salamat sa Diyos, sa Romans chapter 8, nakita natin yung matinding security ng ating kaligtasan. Nasa atin ang banal na spirito, sigurado ang muling pagkabuhay. Walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Secured ang salvation ng mga tunay na ligtas. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi lang yon, sapagkat pag tinignan pa natin, pag binilikan pa natin, ang Diyos mismo ang siyang humirang, pumili ng mga partikular na tao bago pa itatag ang sanlibutan para sa kaligtasan. All through saved still, lahat ng mga ligtas ay nakikipaglaban pa rin sa kasalanan at lahat ng mga totoong ligtas ay secured sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ang lahat ng mga ligtas na ito ay pinili ng Diyos bago pa itatagan sa sanlibutan. And even it seems na ang Diyos ay parang sinet aside na ang bayang Israel, maliwanag at ating napag-aralan na may plano pa rin siya sa Israel. Balikan lang natin sa Romans chapter 11 verse 25. Romans 11 verse 25, for I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. At ito ang isang contention ko ho. Yung Israel sa verse 25 is national ethnic Israel. At hindi yun magbabago pagdating sa verse 26. Ang sabi sa verse 25, until the fullness of the Gentiles become in, verse 26, and so all Israel shall be saved. At yung iba, pagdating sa verse 26, biglang nagbabago. Hindi na national ethnic Israel, bigla sa verse 26. So meron pa ring plano ang Diyos sa kanyang piniling bayan. Ililigtas niya ang kanyang piniling bayan. And this is not militarily speaking. This is about their salvation. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, there shall come out of Zion the deliverer and shall turn away the ungodliness from Jacob. Verse 27, for this is my covenant unto them when I shall take away their sins. Not their enemies. Not Iran or Iraq or Egypt or whoever nakaaway na Israel, government Israel ngayon. But He will take away their sins.
Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 32, "For God hath concluded them, and that them is national Israel, in unbelief, that He might have mercy upon all." Verse 36, talon tayo. At ang sabi, binuod ni Apostol Pablo, ang sabi, "For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Itong plano ng Diyos na pagliligtas, sino ang nakapagpayo sa Diyos? Wala. Grabing karunungan, grabing kaperpektuhan, grabing biyaya ng Diyos ang ating maoobserbahan. At ngayon, sa tindi ng biyaya ng Diyos na sa atin na nagligtas, ano ang kasunod ng Romans 11? Romans 12. At dito tumayo yung ating buong pag-aaral hanggang matatapos ang Romans chapter 13, Lord willing, next Sunday. Ang sabi sa verse number 1, "I beseech you therefore." Dahil sa lahat ng katotohanan na diniscuss ni Pablo from chapter 1 hanggang chapter 11, dahil sa dakilang kaligtasan na ibinigay ng Diyos, ito dapat ang ating tugon. Ito dapat ang ating pamumuhay. "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice." Ito yung marapat nating gawin. Ialay ang ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon. At ang sabi niya, this is our reasonable service. Ito lamang yung lapat. Ito lamang yung tama. Anything less than this ay hindi sapat. Paano gagawin ito? Romans 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So as living sacrifices sa Panginoon, hindi tayo dapat makomporme sa libutang ito, kundi dapat makomporme tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat mahubog by the world, we must be shaped by the Word. There must be first a renewing ng kaisipan, informed ng Biblia, informed ng salita ng Diyos, at ito ang magtutulak sa pagbabago ng buhay. We should never stop offering ourselves as a living sacrifice sa Panginoon. And we are always to be properly related sa bawat isa, maging sa ibang mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Ay dapat ipagamit natin yung mga kaloob na binigay ng Diyos. Discuss yun ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12. Yung gifts na binigay sa atin ng Diyos ay ipaglingkod natin. And then pagdating sa Romans chapter 13, bilang mga haing buhay sa Panginoon, dapat tayo magpasakop din naman sa civil government. And also, pinalalahanan din tayo ng salita ng Diyos kung paano tayo makikitungo sa mga gumagawa sa atin ng masama. "Avenge not yourselves," sabi ng Diyos. "Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." And then lastly, ating napag-aralan a few months ago, bago tayo nag-anniversary sa Romans chapter 13, verse 8, ang sabi sa verse 8, "Owe no man anything." At gusto ko lang bigyang pansin sapagkat baka binasa natin kanina, huwag kayong magkaroon ng utang sa kanino man. Hindi yun ang sinabanggit na bawal mangutang. Ang binabanggit ni Apostol Pablo dito ay yung obligasyon. Meron tayong obligasyon sa lahat ng tao. At ang obligasyon natin sa lahat ng tao ay gawin natin ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang obligasyon natin is to love our neighbors as we love ourselves. Obligasyon natin yun sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Tuloy natin ang basa. "Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law." So itong pagmamahal, ang pagtupad sa kautusan, pag sinuma total natin as Jesus Christ had put it, ang first 4 commandments, 1 to 4, "Love the Lord thy God with all thy soul, with all thine heart, with all thy might." Ang commandment 5 hanggang 10, "Love thy neighbor as you love yourself." So bumating si Jesus upang tayo ay iligtas. At dapat tayo ay mamuhay sa isang kaparaanan sang-ayon sa pagliligtas natin ng Panginoon. At ngayon, ang Jesus na dumating, nagligtas at umalis ay nangakong siya'y muling babalik. At sa liwanag ng katotohanan ng kanyang pangako, ang tanong nga muli natin ay paano tayo dapat mamuhay?
Balikan lang natin at mapaalalahanan tayo ng mga pangako at mga salita ng Panginoon sa John 14 verse 1. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, John 14 verse 1, "Let not your heart be troubled." Maaaring meron sa inyo naliligalig na ngayon dahil matunog na matunog nung panggera ng Russia and Ukraine, matunog na matunog ang mga nuclear bomb, gera ng Israel at Iran, matunog na matunog ang mga nuclear bomb, and so on. At maaaring naliligalig tayo ngayon. At now, let the words of Christ give comfort. Ang sabi niya, "Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Merong inihahandang lugar ang Panginoon. At kung meron daw siyang inihandang lugar, at kung sakali man daw wala, aalis siya at maghahanda siya. Ibig sabihin, double security. Yes, meron. At ang sabi niya sa verse 3, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Babalik ang ating Panginoong Hesukristo at kukunin niya ang kanyang mga mananampalataya. Ang mga kapatid, mga kaibigan, huwag niyo sanang pagkamalian. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi presidente. Ang pag-asa ng Kristiyano lalong hindi loto. Ang comfort at pag-asa natin ay muling babalik si Kristo. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Oh, what a moment! Pagdating ni Jesus, unang aangat ang mga patay na kay Kristo, at then tayo mga mananampalataya na buhay ay kukunin at kakatagpuin tayo ni Kristo, kakatagpuin natin siya doon sa alapaap. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 17, tutuloy natin. "Then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." And what sweet next words, "And so shall we ever be with the Lord." Amen. Again, purihin ang Diyos. Alam natin, pag tayo namatay, pupunta tayo sa langit. Pero ang pinakamatamis na bagay sa mananampalataya is to be with the Lord. To be with the Savior. At ang sabi niya sa verse 18, "Wherefore comfort one another with these words." Ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Kristo ay malaking comfort sa atin bilang mga mananampalataya. Muli, ang comfort natin sa panahon natin ngayon ay hindi bagong presidente, kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan ay masusumpungan hindi sa pag-ubos ng mga nuclear bombs. Mag-aaway pa rin ang mga tao kahit bato ang gamit. Ang magdadala ng tunay na kapayapaan ay ang prinsipe ng kapayapaan. Anong punto? Our comfort lies with Christ. At sa pangako niya na siya'y muling babalik, muli ang tanong, paano tayo dapat mamuhay? As we have said kanina sa ating mensahe, ang mga mananampalataya dapat mamuhay na laging mamuhay na may sa diwa na anumang oras ay maaaring bumalik si Kristo. Anumang oras ay maaaring bumalik si Kristo. At ang idea ng urgency, it carries the idea na handun yung need, na handun yung even pressure, na handun yung stress, handun yung pagmamadali, that at the same time, na handun yung determination and perseverance na magpapatuloy tayo na alam natin na pwedeng mamaya na dumalik si Jesus. Basahin natin ang verse 11 ng Romans 13. Bago natin basahin, gusto ko lang magbigay ng illustration at siguro nangyari nito sa inyo. Alam mo na may darating kayong bisita. May mga kamag-anak na magbabakasyon. Alam mo, darating sila. And then biglang tumunog ang cellphone ng iyong ina at biglang sumigaw ang iyong ina, "Mga anak! Malapit na daw sila."
Isang oras na lang, nandyan na sila tita nyo at yung kanyang mga anak at yung mga pinsan nyo, darating na sila. Bangon! Bangon! Walis! Bangon! Linis! Bitawan nyo na yung cellphone. Magayos kayo ng bahay. Parating na sila. Or kung ikaw ay tulog pa, sasabihin natin mo, Huy! Gising! Tulog-tulog! Parating na yung bisita. Mag-ayos tayo! At gusto kong hawakan nyo yung ilustrasyon na yun. Kagaya ng sasabihin ni Apostol Pablo sa verse 11, and that knowing the time, that now is a high time to awake out of sleep. Translation, panahon na para gumising. Hindi ngayon panahon para matulog, lalo na sa preaching. Print natin kaya itong verse na to, lagyan natin sa harapan. But that's not the point. It is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Ang sabi ni Apostol Pablo, and that, sa pinaka anong translation, ito yung dapat yung gawin. In yung pinaka-immediate context, owe no man anything but to love one another, for love is the fulfillment of the law. To fulfill our obligations sa ibang mga tao, to love our neighbors. Ibigay natin yung ating mga sarili sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal. And in a broader context, na-review natin mula sa chapter 12 verse 1 hanggang dito sa chapter 13, ay kailangan nating ialay ang ating mga sarili bilang mga haing buhay, maging faithful tayo sa ating mga spiritual gifts, at tayo ay magpasakop at sumunod sa ating Panginoon at tagapagligtas. Mapaalalahanan lang ho tayo sa Romans 12 verse 9. Anong sabi sa Romans 12 verse 9? Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to that which is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Habang inahanda ko ito mga kapatid, para kong naririnig yung nanay na nagsasabing, oy, parating na yung bisita, malapit na yung bisita. O magluto kayo, maglinis kayo, magwalis kayo doon sa labas, pudasan niyo yung bintana, iayos niyo yung mga higaan, ilabas niyo yung mga plato. Ang daming kailangan gawin. Malapit na sila. Walang time matulog, malapit na sila. As sa chapter 12 and chapter 13, ang daming sinasabi ni Apostol Pablo, ang daming kailangang gawin. Let love be genuine, rejoice in hope, be patient in tribulation, contribute to the needs of the saints, seek to do hospitality. Gising! Malapit nang dumating si Kristo. Yun ang pinupunto rito ni Apostol Pablo. Oh no man anything. Huwag niyo pabayaan ang inyong responsibilidad to love your neighbor. Why? Knowing the time. Balik tayo sa Romans chapter 13 verse 11. And that, doing all this, knowing the time, because you know the time. Alam niyo yung panahon. Tigilan nyo na ang pagsasayang ng oras, tigilan nyo na ang pagtulog. It's time. Hindi para maglaro, it's time. Hindi para magtamad-tamaran, it's time para gumising. The word time, knowing the time, na sinabi ni Apostol Pablo, does not connote yung talagang oras, as in 9 a.m. or 10 p.m. Hindi ito yung word na chronos, rather, it's the word kairos. Nang ibig sabihin, it's the era or the age or the epoch. Ito yung panahon. At yung word na panahon, it connotes merong sitwasyon. Para bang ganito? Panahon na kasi ng tag-ani. May panahon, yes, may point of time, pero merong sitwasyon. Panahon na kasi ng mangga. Kaya marami ka nakikitang mga nagtitinda ng mangga. Knowing the time, nalalaman mo ang panahon.
Muli, hindi ito pumapatungkol sa eksaktong oras. Rather, it points to a situation. Look and move. Any moment pwedeng dumating. Yun yung sitwasyon. You know the time. We know the time, mga kapatid. Any moment pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ngayon na pwedeng mag-message. Kahapon, tinanong namin si Sister Jovi kasama. Traffic kami ng bongga pa uwi. Higit 3 oras ang biyahe. Tinanong namin si Sister Jovi, hindi ba kayo hinahanap ni Brother Aldrin? Sabi ni Sister Jovi, ay hindi, naka yun? Ano yung ginamit yung word? Naka-share yung location. Ano niyo ba yan sa Google Maps, pwedeng i-share yung location, pwede mong matrack kung nasaan yung kabilang cellphone. Nakikita mo, 20 minutes away, 15 minutes away, 10 minutes away, 5 minutes away, tapos hayan na. Pwede mong matansya kung gaano katagal yung panahon na meron ka, tapos bago dumating. Pero nung panahon nung unang panahon, wala silang ganun. Kaya naalala niyo ho, merong parable of the unfortunate friend. Yung nangangatok ng bahay. Uy! Bakit? Pingi ng tinapay. Bakit? Yung bisita ko dumating. Tulog na kami, tulog na yung mga bata. Ano yun? Nanghihingi ng tinapay, madaling araw? Kasi hindi mo alam kung kailan darating yung bisita. Walang share location. Ang paglalakbay, delikado. Ang paglalakbay ay matagal. Kahit anong oras, pwedeng dumating. At ang punto rito ay hindi katulad ngayon na pwede mong sabihin, oy, 30 minutes na dyan na kami. Medyo traffic, 40 minutes. Ang alam lang natin, kahit anong oras, pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesukristo. And it may be mamayang gabi. It may be bukas. Pwedeng next month, pwedeng next year, pwedeng 10 years from now, pwedeng 100 more years from now. At yun yung panahon na dapat nating kalagyan. Yung panahon at kaisipan na kahit anong oras ay darating ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ni Apostol Pablo, knowing the time, that is our time. This is our era. This is our situation. Anong sabi ni Apostol Pablo? Balikan natin sa verse number 11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Ito na yung oras para gumising. Sa ESV, ang translation, the hour has come for you to wake from sleep. Panahon na para gumising. At ang sabi ho ng Britannica Encyclopedia, nung pagtinignan mo ang definition ng sleep, ang ibig sabihin ng sleep is a state of inactivity with a loss of consciousness and a decrease in responsiveness to events taking place. Yung iba, grabe ang sleep. Yumayanig na, tulog pa rin. Pero loss of consciousness, wala kang activity. Ang punto, tinatawag tayo ng salita ng Diyos na gumising. Tinatawag tayo ng salita ng Panginoon to be conscious, to be active, to be responsive. Hindi bukas, ngayon ang panahon ng paggising. Hindi 10 years from now. Again, mga young people, huwag niyo isipin, well, at saka na pagka-graduate ka ng college. Well, at saka na pag may trabaho na ako. Well, at saka na pag may asawa. Well, at saka na ako gigising at magiging seryoso sa pagiging Kristiyano at gagawin ko yung mga responsibilidad ko bilang mananampalataya. At saka na, no! Now is the time to wake up. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi 10 years from now. Yun yung sitwasyon na kinalalagyan natin. Yun yung time natin. So kailangan natin konsidera ng matindi ito, mga kapatid. It is high time to wake out of sleep. Hindi po pwedeng tutulog-tulog ang Kristiyano. I'm not saying na baka mamaya biglang, Brother Paul, dalawin mo ako sa ospital. Bakit? 3 araw na akong hindi natutulog. Bakit yan hindi natutulog? Kasi sabi mo sa hindi yun ang ibig sabihin.
Kundi sa buhay natin bilang mananampalataya, parang wala lang. Parang tulog ang pagiging Kristiyano. Parang nagigising lang tayo sa mahabang pagkakatulog pag 3 oras sa loob ng Sunday. Sunday morning, pagdating dito, gising ang pagiging Kristiyano. Amen. Praise the Lord. I love you, bro. I love you, sis. Pero from Monday to Saturday, tulog. Wala. Inactive ang pagiging pananampalataya. Hindi tinitignan na maaaring kahit anong oras ay dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito. Bakit kailangan gumising na? For now is our salvation nearer than when we believed. At sa unang basa, ano daw? Ano yung sabi ni Pablo? For now, ngayon, ang ating kaligtasan ay mas malapit na kaysa nung tayo ay sumampalataya. Sa unang basa ay maaaring merong ma-confuse dito. Ano yung ating kaligtasan? Malapit na? Hindi ba ligtas na tayo? Bakit dito wala pa tapos palapring pa lang? At pag pinag-aralan ho natin ang bagong tipan, makikita ho natin na pagdating sa kaligtasan ng Kristiyano, ito ay sinasaysay sa 3 paraan. Merong past tense, present tense, and future tense. Pinapresent ang kaligtasan ng mananampalataya na tapos na, at merong kasalukuyan, at merong hinaharap. At madalas na kinukote natin, at madalas pinapatungkalan natin yung kaligtasan natin tapos na. Tinapos na ito ni Kristo at nangyari ito sa atin nung tayo sumampalataya sa Kanya. We are what? Saved. Past tense with ED. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 ang sabi, for by grace are ye saved. Past tense. So pag tinanong ka, saved ka na ba? Oo, saved na ako. Paano ka naligtas? Sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa, malinaw ito sa salita ng Diyos. So kung naririto ka hanggang ngayon, ang iniisip mo pa rin na paraan para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos ay sa pamamagitan ng iyong gawa. Let this word of God gives you clarity, not of works, lest any man should boast. Sa Titus chapter 3 verse 5, ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Tito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He what? Saved us. Past tense. By the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. So this primarily pertains sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo. At alam natin ang kanyang sinabi bago siya mamatay sa krus, it is finished. The work of salvation is done. Ang pagbabayad para sa ating kaligtasan ay tapos na. At hindi lamang yun, it pertains to the application of that salvation. Noong tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, tayo inaring ganap, diniklarang matuwid. We were justified. Ang sabi sa Romans 8 verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Ang Diyos ang umaaring ganap. Therefore, being justified by faith, sabi ng Romans chapter 5, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So we are justified. So ito ay hindi isang proseso. Hindi proseso at inoobserbahan ka. Obserbahan ko nga ako, i-justify ko ang taong ito. No. It is a one-time declaration ng Panginoon na nung tayo sumampalataya kay Kristo, yung ating kasalanan ay nasa Kanya at binayaran niya at yung Kanyang katuwiran na naibihis sa atin at dineklara tayo ng korte ng Diyos, walang sala. Justified. Because of Christ. Past tense yun. Tapos na yun. Pero makikita rin natin sa salita ng Panginoon na ang ating kaligtasan ay pinag-uusapan din o pinapresenta din in the present tense. We are being saved. For example, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross to them that perish is foolish, to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Now,
pag tinignan niyo yung word na saved dyan, yes, sa King James, past tense ang translation, pero pag tinignan niyo sa Greek, it's in the present passive. We are being saved. That's the better translation that nakuha yun sa ESV. Sa ESV, ang translation na ito, for the word of the cross is folly to them that are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So merong sense na ang Kristiyano ay saved na, pero merong sense na tayo ay nililigtas pa din. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, pag binasa natin sa ESV, now I will remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which ye have received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word which I preached unto you, unless you believed in vain. So again, being saved, it's in the present passive. Tayo ay inililigtas. Ito'y pumapatungkol sa pangkasalukuyang gawa ng Diyos na pagbabanal sa atin bilang mga mananampalataya. At tayo hinuhubog sa wangis ni Kristo, or sa theology ang tawag dito, it's the present work of sanctification. Yung past tense, justification, we are saved. At yung mga iniligtas ng Diyos, babanalin ng Panginoon. Yun yung process, sanctification. We are being saved. Pero hindi lang yun, meron ding future. Meron ding future. Sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo ito. Philippians 1:6. And I am sure of this, sa ESV, that he who began a good work in you will bring it to what? Will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So there is a completion. Yes, may sinimulang gawa ang Diyos. You were justified. Past tense. Meron pang kasalukuyang gawa ang Diyos. We are being complete. Sanctification. Pero darating ang time, He will complete it. He will bring it to completion. Tatapusin ng Diyos. Purihin ng Diyos, ang gawa niya ay hindi parang gawa ng gobyerno natin, na mga proyekto na bin-bin. Pag sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. At siya na nagsimula ng mabuting gawa, ay tatapusin niya ito sa atin sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. And that is the future. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung future na hinihintay natin, na tayo ililigtas. Sa lengguwahe ng iba, we were saved from the punishment of sin. We are being saved from the works of sin. And then finally, we will be saved from the presence of sin. Again, balikan natin ang verse number 11. And that knowing the time that now is high time to awake out of sleep. Panahon para gumising. Why? For now is our salvation nearer than when we believed. Mas malapit na ngayon ang ating kaligtasan. Mas malapit na ngayon yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan kukunin niya tayo at babaguhin niya tayo. Again, nabasa natin kanina sa 1 Corinthians 4 verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain and shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Darating si Kristo, tatanggapin niya tayo. And guess what? Pag tinanggap niya tayo, meron siyang babaguhin. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, death and sin cannot inherit eternal life. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, at hindi yan prophecy patungkol kay President Trump. Well, last presidency, so within the presidency of President Trump, darating, no! Okay? Hindi ganun. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, incorruptible, and we shall be changed. What hope? We shall be changed. Babaguhin tayo. Verse 53, for this corruptible
Itong nasisirang katawan na ito, itong tumatanda, nagkakasakit, na nahuhulog sa kasalanan na katawan na ito, it will be changed. It will put on incorruption, and this mortal will put on immortality. Wala ka nang babalsamuhin doon, Brother William. Wala nang mamamatay. We shall all be changed. Sa 1 John chapter 3 verse 1. 1 John chapter 3 verse 1. Ang sabi ni John na ito, "Behold, what manner of love the Father bestowed upon us." Anong klaseng pag-ibig? Stop for a while and pagmasdan natin. Minsan, babad na babad sa atin yung kasabihan, God loves you, God loves you, God loves us. And that's true. Pero napagmasdan na ba natin anong grabing pagmamahal ito? At tayo iniimbitahan ni Apostol Juan, "Behold, what manner of love." Anong klaseng pag-ibig ang binigay sa atin, inilaan sa atin ng Panginoon? What manner of love the Father bestowed upon us. Bakit? That we sinners, we nakarapat-dapat sa impyerno, we nakaaway ng Diyos, should be called the sons of God. Anong klaseng pagmamahal ito? We should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Verse 2, Beloved, now are we the sons of God. Yes, maaaring ngayon may naobserbahan pa rin kayo, may mga mali pa rin, nagkakasala pa rin, ang dami pa rin problema. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, right now, we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. Teka lang muna, hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Yung construction ng father ko doon sa dulong bayan, hindi pa tapos. Kaya pag pumunta kayo doon, may makikita kayo mga bakal na kalawit, may mga hindi pa smooth, wala pang pintura, madaming kalat. Pero patungo yun doon. Mga kapatid, ngayon, we are the sons of God. That yet appear what we shall be. Verse 2, but we know that when He shall appear, pag dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, we shall be like Him. Amen. And that is glorification. Now, hindi like Him in the sense of divinity. Hindi tayo magiging Diyos, of course, but like Him in the sense of holiness, in the sense of purity. For we shall see Him as He is. As we have said, this is glorification. We will be changed finally and ultimately to be like Christ. Now, verse 3. 1 John chapter 3, verse 3. Sana makita niyo ho dito. And every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. Sana makita niyo rin ho dito, John also gave these three aspects or facets of our salvation. Right now, we are the sons of God. We are saved. Okay? And then we will be saved, glorified. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Pero right now, we are being saved. Kung meron tayo ng pag-asa na ito, he that hath this hope in Him purifieth himself. Nagpapakabanal, nagsusumikap sa kabanalan ang merong ganitong pag-asa. So yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13, verse number 11, wake up! Mga kapatid, huwag tayong magtulog-tulog bilang mga Kristiyano. Gising! Hindi from a literal sleep, pero bilang mga mananampalataya, ika nga, imulat natin yung mga mata ng pananampalataya. For we walk by faith and not by sight. Imulat natin ang mga mata ng pananampalataya at tignan natin ang mga bagay-bagay sa liwanag ng walang hanggan. Sa liwanag ng katotohanan na buhay muli si Kristo. Paano mo palalakihin ng iyong mga anak? Sa liwanag ng katotohanan na muli siyang babalik, paano ka ngayon papasok sa trabaho bukas? Bilang Kristiyano, dapat tayo ay gumising. For now is our salvation nearer than when we believed.
mas malapit ito nung tayo ay naligtas. And guess what? Hindi pa rin dumarating ang ating Panginoong Hesus. Sigurado mas malapit na ito ngayon kaysa nung panahon ng mga apostol. At ang gusto ko makita ho natin dito, even in the time of the apostles, lahat sila ay umaasa na sa panahon nila darating na. Every generation ay umaasa, nagsasabing sa panahon na. Sa panahon na namin, sa panahon na ito, that should be our thinking. Huwag natin sabihin, 10 years from now? Huwag natin sabihin, 100 years from now? No. Ang dapat thinking natin ay, anumang oras sa panahon na ito. At yun dapat ang magtulak sa atin at magporma kung paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya. Pag tinuloyan natin ang basa, which is, didetalyihin natin next Sunday, verse 12, ang sabi, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Kumbaga sa sundalo, tapos na ang siesta, gising. Suot mo na ang baluti, tanhon na para lumaban. Hindi ngayon panahon para matulog. Let us walk honestly as in the day, and not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So kailangan nating ibihis si Kristo. Kailangan nating ibuhay ang pagiging Kristiyano. Hindi bukas. Hindi pag nakamit ko na yung mga plano ko. Kung hindi ngayon. Bakit? Kasi mas malapit na. Kasi mas malapit na. Panahon na para gumising. Ito dapat ang maging motibo natin. Maging tulak sa atin ang pag-asa na kahit anong oras ay pwedeng bumalik, pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesukristo. And throughout the New Testament, ang mga Kristiyano ay tinatawag sa kabanalan ng pamumuhay in anticipation sa pagbabalik ni Kristo. Ang pangunahing motivation nila ay hindi magiging mayaman ka, hindi mawawala ang problema mo, kundi isa sa mga pangunahing motivation ng mga Kristiyano, babalik na siya. At dapat ang magtulak sa atin para mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang laki ng demand. Offer yourself as living sacrifice. Ang laki ng demand. Be not conformed to this world, but be transformed. Ang tindi ng demand. Maging good steward tayo ng mga gifts natin para sa Panginoon. Ang tindi ng demand. Let love be genuine. Be hospitable. Ang taas ng demand. Avenge not yourself. Ipaubaya mo sa Diyos sa paghihiganti. Pag gutom yung kaaway mo, pakainin mo. Pag uhaw, paunumin mo. Ang tindi ng demand. Magpasakop ka sa gobyerno. Mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang daming kailangan gawin. Hindi sa susunod na 10 taon. Now is the time to wake up. Sapagkat mas malapit na siya ngayon kaysa noon. At nawa, mamuhay tayo, lumabas tayo sa bahay-sambahan na ito mamaya na mayroong mga mata na dilat, gising, nakikita ang katotohanan na pwede siyang dumating kahit anong oras. At ito dapat ang magtulak sa atin sa direksyon kung paano tayo mamuhay bilang mga mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. Lord, tunay, napakadali naming malibang na as if hindi matatapos ang panahon, na as if magpapatuloy lang ang mga bagay-bagay sang-ayon sa dikta ng sanlibutan. Pero tapat ang iyong pangako, tapat ang iyong salita. Hindi nagsisinungaling ang aming Panginoong Hesus na kung siya man ay umalis at naghanda ng kalalagyan, siya ay babalik upang kunin kami. At nawa bilang mga mananampalataya ng aming Panginoong Kristo, tulungan mo kami na mamuhay sang-ayon sa liwanag ng katotohanan ito. O Diyos, marami sa amin ay nahihimbing sa pagkakatulog, libang na libang sa laro,
hindi lumalakad sang-ayon sa pananampalataya. O tulungan mo nawa kami. Ang mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, mga nagtatrabaho, nag-aaral, mga nagmiministeryo, tulungan mo nawa kami na gumising, na makita at lagi namin ikonsidera na ang panahon na kinalalagyan namin ay pwedeng bigla ang bumalik. Maaaring ngayon na dumating ang aming Panginoong Yesus. Nawa masumpungan mo kaming nagtatapat. Ginagawa ang iyong kalooban sang-ayon sa iyong panawagan sa amin. Nawa masumpungan mo kami na sumusunod sa iyong kautusan. Minamahal ang aming kapwa gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Nagiging tapat kami sa mga gifts na iyong pinagkaloob sa amin. Nawa masumpungan mo kami. Nagsusumikap ialay ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay. Dahil anumang oras ay pwede kang dumating. Salamat po sa iyong paalala. At nawa, O Diyos, ito ang magbigay ng direksyon sa aming mga buhay. Hindi anumang oras pwedeng tumaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi anumang oras pwedeng dumating ang mga bagay-bagay, kundi, O Diyos, pwedeng bumalik ang aming Panginoong Hesus. Ay ito nawa ang magtulak sa amin. Salamat po. Patawad po sa aming mga kapabayaan, patawad po sa aming mga kabagalan, patawad po sa mga panahon na aming sinasayang. At nawa, maluwalhati ka sa paraan ng aming pamumuhay sa araw-araw. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.